Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat minsan pa pinagkalooban ulit tayo ng oras para tayo po ay magkasama-sama upang atin pong purihin, pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan, kadakilaan at katapatan sa bawat isa sa atin. Ngayon din po, salamat sa Panginoon sapagkat mapapag-aralan ulit natin ang kanyang salita at may papanalangin natin ang bawat isa. Tayo po ay muling nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin dahil po sa ating celebration ng 12th anniversary ng CGBC Satellite last Sunday. No? Salamat sa Panginoon sa 48 na umattend. No? Gaya na sabi ko doon sa ating GC, 48 who witness the faithfulness of God sa atin pong church. Nawa ang celebration pong ito ay patuloy na mag-encourage, mag-inspire, mag-motivate sa atin na patuloy na maglingkod sa atin pong Panginoon, alamin kung ano ang kanyang kalooban sa atin at yun po ang ating gawin. Sapagkat nakasalalay po ang atin pong spiritual na paglago at ang paglago ng ating church sa atin pong pagsunod sa mga instructions ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya salamat po sa bawat isa na nakibahagi sa atin pong gawain noong Sunday. Salamat po sa mga kapatiran na nagbigay ng oras, ng lakas at saka ng mga resources. Ano po? Tunay po na ang mga bagay na ito ay hindi kakalimutan ng Panginoon. Kayo po ay kanyang pagpapalain dahil po sa ating pag-ibig sa Panginoon at sa kanyang gawain. Kaya ngayon pong gabi, sa ating pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Joshua chapter 2 verses 12 to 13. Joshua chapter 2 verses 12 to 13. Sabi po dito, "Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you. Give me a sure sign that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa inyong kabutihan sa amin. Salamat po sa inyong pangunguna at paggabay. Salamat po sa amin pong natapos na pagdiriwang ng amin pong 12 taon na anibersaryo na tunay po na amin pong nasaksihan ang inyong pong katapatan sa amin. Dalayan ko po, Panginoon, na kaming lahat na nakakita, nakasaksi ng inyong pong pagkilos sa bawat isa sa amin. Ito po ang mag-inspire sa amin na maging tapat din sa inyo at sundin ang inyong pong kalooban. Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong gabi, tulungan mo ulit kami, samahan mo kami, at dalayan ko po, Panginoon, gamitin mo lingkod na may bahagi ng maayos ito, may kalinawan at may kapangyarihan. Kaya, Panginoon, ito'y aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kung tayo po ay bibigyan ng kapangyarihan na baguhin ang ating pong nakaraan, ano kaya ang unang-una nating babaguhin or aayusin? Ako po'y naniniwala na meron lang tayong isa na babaguhin or aayusin sa ating pong nakaraan. At yun po ay yung mga pangit na nangyari. Ano po? Mga bagay na hindi magandang alalahanin. Lalo na kung ikaw ay kandidato para sa isang posisyon sa lipunan. Di ba napakaganda nung wala silang maipinta sa'yo? Nung wala silang makikita sa iyong nakaraan na pwedeng ikasira mo, no? Kasi may kakayahan ka na yun ay baguhin, ayusin. Ano po? Pero nakakalungkot dahil tayo ay tao lang, hindi po natin pwedeng gawin yun. Kung ano yung nangyari nung nakaraan, masama man ito o mabuti, ay hindi na po yun mababago. Ngunit ang Panginoong Hesukristo po, siya po ay Diyos, siya po ay makapangyarihan, meron siyang kakayahan na baguhin o ayusin ang kanyang pinanggalingan. Pero hindi niya po ito ginawa. Ano po? Ang tinutukoy ko po ay yung kanyang salinlahi. Ano po? Na makikita natin yan sa Matthew chapter 1, verses 1 to 17. Ano po? At dito po sa kanyang genealogy na ito, ay meron pong 5 na kababaihan na nakasama. At alam po natin na sa mga Hudyo or mga Israelita, ay pagdating po sa mga genealogy or mga salinlahi, hindi po isinasama ang babae. Puro mga
panganay lang na mga lalaki ang isinusulat, no, kung saan ka nanggaling. At again, kung titingnan natin itong genealogy ng Panginoong Jesucristo, ay merong 5 na nakasali na babae. Marahil meron silang exceptional na character kung kaya't sila ay naging exempted sa rule, no? Pero kung titingnan natin yung pangalawa na kasama sa kanyang saling lahi, ay makikita natin dito sa verses 5 and 6, no, ng chapter 1. Ang sabi dito, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab, Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth, Obed the father of Jesse, and Jesse the father of King David. Gusto kong pansinin natin yung pangalan ni Rahab. Okay? Na ang naging anak nito ay si Boaz, na ang napangasawa ay si Ruth. Okay? And then, ang naging anak nila ay si Obed, na ang naging anak ni Obed ay si Jesse, at ang naging anak ni Jesse ay si King David. At alam po natin, ang Panginoong Jesucristo ay galing sa lahi ni King David. Pero bakit naandito itong si Rahab? Again, dito lang tayo magfo-focus. Hindi na natin pag-aaralan yung ibang mga ladies or women na nakasama dito sa genealogy ng Panginoong Jesucristo. Kung babalikan natin itong Joshua chapter 2, verse 1, sino ba itong si Rahab? Sabi dito, Then Joshua son of Nun secretly sent 2 spies from Shittim. Go, look over the land, he said, especially Jericho. So they went and entered the house of a prostitute named Rahab and stayed there. So, ito pong Rahab na ito po yung Rahab na nakalagay dito po sa Matthew chapter 1, verse 5 and 6. Ano po? At anong nakalagay doon? She is a prostitute, no? Siya po ay, sa term pa nga natin, ay isang babaeng mababa ang lipad, no? Nagbebenta siya ng laman for money. Okay? So, ano ang dahilan? Bakit isinama ng Panginoon itong si Rahab na siya po ay isang prostitute? So, tingnan po natin kung ano ang nangyari, no po, nung unang na-mention ang pangalan nitong si Rahab dito po sa aklat ni Joshua. No po? At dito nga po, nakita natin na pagkatapos ng 40 years, no, sa wilderness ng mga Israelites, no, na sila'y papuntang Promised Land. Namatay na si Moses, no, bago sila makapunta sa Promised Land, at ang nag-take over, no po, ang sumunod na leader nila ay si Joshua. At bago sila umatake dito po sa Promised Land, dito sa Land of Canaan, nagsugo siya ng 2 espiya, no, para puntahan ang Jericho at alamin kung ano nga ba ang nakapaloob doon, no. At nung nagpunta itong 2 spies, no, dito po sa Jericho, dito sila tumuloy sa prostitute na ang pangalan ay si Rahab. At dito makikita natin, kung babasahin po natin, yung mga sinabi ni Rahab, no, na talagang natakot sila nung nabalitaan nila yung nangyari sa Egypt at yung mga nangyari sa kanilang paglalakbay sa wilderness ng 40 taon. No po, yung kanilang mga tagumpay, yung mga tinalo nila, no po, ng mga kalaban nila. At again, tinago po ni Rahab itong 2 espiyang ito sa hari ng Jericho. Sapagkat nalaman ng hari, no, na may sinugong 2 spies ang Israel, no, para magmasid, no, sa Jericho. Kaya ang ginawa nitong King of Jericho, no, nagpadala siya ng mensahe kay Rahab na ilabas na, no, itong 2 espiyang ito. Pero yun nga, tinago sila ni Rahab sapagkat na-realize ni Rahab, no, na no match sila, no, sa kapangyarihan ng Diyos ng Israel. At alam nila, no, natalo na ang Jericho. No, hindi pa nagsisimula ang laban, alam nila, no, na masasakop, matatalo ng Israel ang Jericho. Kaya nagbigay siya ng prayer request na ito, no? Dito po sa verse 12 and 13. Ang sabi niya, Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family because I have shown kindness to you. Give me a sure sign that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them,
and that you will save us from death. Okay? So ito po ang prayer request, no, ni Rahab dito po sa mga spies nito, no, na wag mo kaming patayin, ako at ang aking family. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, pinamagatan ko po ang ating mensahe, Save my family from death. Save my family from death, the prayer request of Rahab. Ang kahilingan ni Rahab. At dito po sa panalangin ito, at dito sa sitwasyong ito, meron tayong tatlong katotohanan na makikita. Buhat po dito sa panalangin ito ni Rahab, no? Save my family. Ang una, her change faith, no? Ang kanyang pagbabago ng kanyang pananampalataya. Sino nga ba itong si Rahab, no? Gaya ng sabi natin kanina, no? She was described as a prostitute, no? At alam niyo po, dito po sa Biblia ay 6 na beses na na-mention ang kanyang pangalan. At yung 5 po sa 6 na verses na yun, lagi pong nakakabit ang salitang Rahab the prostitute. Okay? Talagang in-emphasize ng Biblia kung sino at ano itong si Rahab, na talagang kahit sa panahon natin ngayon, no, ay ito'y isang trabaho na hindi pwedeng ipagbalaki ng sino man. Di po ba? Yung pagbebenta ng laman, no? Kapalit ay pera. At sa gagawin ng Panginoon sa Jericho, imposible na siya ay maligtas sapagkat kung merong isa sa mga matitinding kasalanan, no, na ginagawa nung panahon yun, no, ay itong prostitution. At ang isa pa po na dahilan kung bakit kumbaga hopeless itong si Rahab, siya po ay isang babae, no? Ano po ang ibig kong sabihin? Nung panahon pong yun, na wala pong karapatan ang babae. Yun nga po, even sa genealogy, hindi sila sinasama. Maging sa korte, ay hindi sila pwede mag-testify. Ganun po kababa ang tingin ng mga tao sa mga kababaihan noon. Ang function lang po ng babae noon ay sa bahay at manganak, no po. Pero yung makilahok sa lipunan, no, maging leader, no, ay hindi po inaalaw. At ang pangatlo na makikita po natin kung bakit siya ay hopeless dito, because she is a Gentile. No po, hindi po siya Hudyo. At ang alam po natin, ano, ang pangako ng Panginoon sa Genesis chapter 12, no, ang blessing ay para sa mga lahi lamang ni Abraham. Pero may magandang nakalagay doon sa pangako sa kanya, no, na whoever blesses you will also be blessed. Okay? So ganito po ang ginawa ni Rahab, no? Nagpakita siya ng kabutihan, no, sa dalawang espiyang ito. Na kumbaga itong dalawang espiyang ito ay representative ng Israel. Okay? So kung nagpakita siya ng kabutihan dito, it's as good as nagpakita siya ng kabutihan sa Israel sapagkat itinago niya sila. So dito po na-realize ni Rahab na hindi siya pwedeng magtiwala, no, sa leadership ng kanilang bansa, no? Sapagkat ang Diyos ng Israel ay mas malakas. Narinig niya, no? Yung nangyari sa Egypt, no? Yung nangyari sa kanila sa wilderness, no? At talagang ang lahat ng mga tao sa Jericho ay natatakot, no? Lalo na sa pag-atake ng mga Israelites. Kaya ang ginawa niya, no, nagtiwala siya sa Panginoon ng Israel. Sa panahong ito, no, na wala siyang pwedeng asahang iba, no? Hindi niya pwedeng asahan ang hari ng Jericho or mga officers, no, or kung sino man, no, sa Jericho. Ang inasahan niya sa ganitong pagkakataon, ang Panginoon ang kanyang pinagtiwalaan. At ngayong gabi, mga kapatid, kung ang pakiramdam natin, no, sa buhay natin, sa nangyayari sa atin, we are hopeless, no? Wala nang solusyon. Ano man ang ating pinagdadaanan, no po? Parang tayo ay nasa kadiliman, no? Hindi natin makita yung liwanag. Ngayong gabi, mga kapatid, si Rahab, no? Kung titingnan natin, pag-aaralan natin ang kanyang buhay, no? She was hopeless, no? Walang chance na siya ay makakaligtas sa destruction na mararanasan ng Jericho. But he trusted the Lord. By saying this prayer request
in verses 12 and 13 as an expression, no, of her trusting the God of Israel. No po? At yan po ang sinasabi ni Haring David sa Psalm 25 verse 2. Sabi dito, "In you I trust, O my God. Do not let me be put to shame, nor let my enemies triumph over me." Okay? Pag nagtiwala tayo sa Panginoon, no, hindi po tayo mapapahiya. At ang sabi pa po dito sa Psalm chapter 9 verse 10, "Those who know your name will trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you." No, ang sabi doon, "For you, Lord, have never forsaken those who seek you." So, lahat na naghahanap sa Panginoon, lahat na nagtitiwala sa Panginoon, ay hindi kailanman pinabayaan ng Panginoon. Na-realize po ni Rahab, no, na sa kabila ng kanyang hopelessness, no, helplessness, ang Panginoon ang kailangan niyang pagtiwalaan. At ang promise ng Panginoon, lahat ng nagtitiwala sa Kanya, hindi niya iiwanan at hindi mapapahiya. Ngayong gabi mga kapatid, kailangan po nating magtiwala sa Panginoon. Kailangan po nating tumawag sa Kanya. Kailangan po nating sundin kung ano po ang gusto niyang ipagawa sa atin. Sapagkat pag yan po ang naging desisyon natin, yan po ang ating ginawa. Hindi po tayo mapapahiya at hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Kaya ngayong gabi mga kapatid, kumusta po ang ating pagtitiwala sa Panginoon? Ilang porsyento po ang ating pagtitiwala sa Kanya? Ito po ba ay aandap-andap na? No po, ito po ba ay kumukupas na? Mga kapatid, si Rahab sa panahon, no po, na wala siyang pwedeng asahan, no, na mga tao, no po, maging ang kanilang hari or kung sino man, pinili niya na magtiwala sa Panginoon. Binago niya yung kanyang pinagtitiwalaan, no po. Ang kanyang bagong pinagtiwalaan ay ang Diyos ng Israel. Hindi ko po alam kung sino ang mga pinagtitiwalaan natin ngayon. Pero kung ang inyong pagtitiwala ay hindi sa Panginoon, sasabihin ko po sa inyo, kayo po ay mabibigo. Kayo po ay hindi magtatagumpay sa kung anuman ang gusto nyo pong mangyari sa inyo pong buhay. Sapagkat ang pangako ng Panginoon sa mga magtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya at hindi niya pababayaan. Kaya ngayong gabi mga kapatid, ibalik natin ang ating pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Ang pangalawa na katotohanan makikita po natin tungkol po dito sa panalangin ni Rahab para sa kanyang family ay hindi lamang her change of faith but her concern for her family. Ang sabi niya dito, kung babalikan natin ang verse 13, "That you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death." Okay? So, ito yung kanyang request dito sa mga spies, no? Na ipangako nyo sa akin. Sabi nga dito sa verse 12, "Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you. Give me a sure sign that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death." So, dito, isinali niya yung kanyang family, yung tatay niya, yung nanay niya, yung mga kapatid niyang lalaki, mga kapatid niyang babae, at marahil may mga pamilya na rin yun, no? And all that belongs to them, no? Save us from death. Okay? So makita po natin dito, no, na hindi sinarili ni Rahab yung kaligtasan. Okay? Ipinanalangin niya pati ang kanyang family. For me, this is very touching, no, para sa akin. No, yung concern mo sa iyong family. I'm sure tonight we are all praying for the safety of our families, right? Our father, our mother, our brothers and sisters. Pero have you ever prayed, no, that all of them will be saved? That all of them will know the Lord, will accept the Lord? Sapagkat ito pong pangyayaring ito sa buhay ni Rahab ay isang paglalarawan, kung ano ang mangyayari sa mga tao na hindi sasampalataya sa Panginoon at ano mangyayari sa mga taong sasampalataya sa Panginoon.
At pinapakita rin po nito, no, kung ano ang dapat nating gawin. Ngayong tayo po ay may kaligtasan na. Ito ba isasarilinin natin o hindi? At ang isa pa pong touching dito for me, no, hindi ko po alam kung ano ang treatment sa kanya ng kanyang tatay, ng kanyang nanay, ng kanyang mga kapatid. Because she was a prostitute. Di po ba? Hindi ko po alam kung proud ang parents niya sa kanyang trabaho. Hindi ko po alam kung pinagmamalaki ito ng kanyang mga kapatid. No? Hindi ko po alam kung anong nagiging reaction nila pagka nalaman nila na yung kapatid nilang si Rahab o yung kanilang anak na si Rahab ay prostitute. Okay? Or maybe yung mga lalaki na nakasama ni Rahab at na-meet nitong mga loved ones niya at sinabi na, oh, nakasama ko, no, ng isang gabi yung kapatid mo si Rahab o yung anak niyo. Hindi ko po alam kung sila ay proud. At hindi ko po alam ngayong gabi kung kayo ay proud, kung meron kayong loved one, no, meron kayong anak or kamag-anak, no, na ganito ang trabaho. Hindi ko po alam kung kayo ay very proud, no. Kung ipo-post niyo yan sa Facebook, no, kung kayo ay magse-selfie with her, di ba? I think hangga't maaari, no, ay i-eliminate natin, no, yung ganung kwento ng buhay natin, no? Marahil pag may tao na binanggit yun, no, ay iibahin agad natin ang ating usapan. 'Di ba? So, Rahab has all the reason not to include them because maybe her family or her loved ones rejected her. Di po ba? Because of her job. Marahil ay ikinakahiya siya ng kanyang family. And yet, sa papalapit na destruction ng Jericho, ang sabi po ni Rahab sa verse 12, "Now then, please swear to me by the Lord." No? Sumumpa kay sa talagang sincere siya, seryoso siya. No? Hindi siya nagkukunwari at hindi siya lamang nagre-request na para bang kung pwede sana, kundi talagang sabi niya, ipangako niyo, no, na ililigtas niyo kaming lahat. No? Pwedeng yung parents niya lang, no? Hindi na yung mga kapatid. No? Pero lahat, no? Pati parents niya at kanyang mga kapatid, maging yung asawa, family, no? Maybe pati yung kanilang mga ari-arian, no? Ay ni-request ni Rahab na iligtas. As I've said, mga kapatid, are you praying for the salvation of your loved ones? Kasama ba yan sa mga pinagpe-pray natin every day? No, sapagkat tandaan po natin, the moment, no, na dumating ang kamatayan sa buhay po natin na hindi natin alam kung kailan, kung wala si Kristo sa ating pong puso, ang sabi ng Biblia, tayo po ay mapapahamak. At kung merong Kristo sa puso, ang isang tao na mamamayapa, meron siyang buhay na walang hanggan. At sa muling pagbabalik ng Panginoon, po, lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesukristo, ito'y kanyang kukunin. Iiwas ng Panginoon sa napakatinding kapighatian na mararanasan ng buong mundo for 7 years. No? Hindi pa ito naranasan at mararanasan ng mundong ito. For sure, no, ngayong gabi, we are concerned sa safety ng ating pong family. Nawa, hindi lamang ang ipanalangin natin lagi ay yung physical safety nila, but most of all, their spiritual salvation. Ano po? Kaya kung may mahal pa po tayo sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, mayroon pa po tayong pagkakataon. Ano po? Napaka-convenient na po, no, ng ating paraan ng pagbabahagi, no? Matindi na po ang ating technology, no? Again, ang utos ng Panginoon sa atin is to share, to preach, no, the gospel, not to convert them, no, but to share the gospel to them. Ang pag-convert, no, ang kanilang pagsuko ng buhay nila, it's God's part, no. Our part is to share the gospel. Si Rahab, no, hindi siya nahiya, no? Hindi siya natakot, no? At hindi siya nagdalawang isip na isama sa pagliligtas ang kanyang mga mahal sa buhay. Mga kapatid, nawa, wag din tayo magdalawang isip, wag tayong matakot na
ipaalam sa kanila ang kaligtasan. So yun po ang pangalawa na makikita natin, her concern for her family, Una, her change of faith. Secondly, her concern for her family. At ang pangatlo at ang panghuli, her commendation. Ang gantimpala na pinagkaloob sa kanya. So makikita po natin dito na sa mga susunod na mga talata ay dinilig ng Panginoon ang kanyang kahilingan. Kung titingnan po natin dito sa Joshua chapter 6 verse 17, sabi dito, the city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Only Rahab the prostitute and all who are with her in her house shall be spared because she hid the spies we sent. Okay? So ito ang sabi ni Joshua, pagka sinugod na natin itong mga ito, pagka nilipol na natin, sinunog na natin itong Jericho, meron lang tayong isa na hindi gagalawin o hindi susunugin. Ito ay si Rahab the prostitute at ang lahat ng kanyang pamilya. And by the way, meron pong ipinagawa po itong dalawang spies na ito bago sila umalis, bago sila pinatakas ni Rahab. Ang sabi ng dalawang espiyang ito, sa Joshua chapter 2 verse 17, the men said to her, this oath you made us swear will not be binding on us, unless when we enter the land you have tied this scarlet cord in the window through which you let us down, and unless you have brought your father and mother, your brothers, and all your family into your house. If anyone goes outside your house into the street, his blood will be on his own head. We will not be responsible. As for anyone who is in the house with you, his blood will be on our head if a hand is laid on him. So dito po, nagbigay ng pangako itong dalawang espiya, Kung itatali mo ito sa bintana, itong tali na ginamit mo para kami makatakas, ito ay scarlet rope, So ito ay kulay red, di ba? Parang katulad na nangyari doon sa Egypt, Nasabi ng Panginoon kay Moses, pahidan nyo ng dugo ang mga hamba ng inyong pintuan para pagdaan ng anghel na kamatayan, pag nakita nila yung hamba na may dugo, lalampasan niya, hindi niya papatayin yung panganay. So, ganun din dito. Pag nakita namin na yung may nakasabit na pulang tali dyan, sa bintana, ibig sabihin exempted dyan, sa destruction. At yun nga po ang nangyari, Alam niyo po, dito natin makikita, na talagang nagtiwala si Rahab sa Diyos ng Israel. Alam niyo kung bakit? Sapagkat paano maliligtas ang isang tao because of that rope lang, red rope, At sabi pa nga ng isang commentary na basa ko, what if nalimutan yun ni Rahab or binaliwala lang yun ni Rahab ay sa tindi ng puwersa ng Israel. Di po ba? Pero sinunod niya. Kaya mga kapatid, ito po ang makikita po natin dito. Naligtas po si Rahab, hindi dahil sa iniligtas niya yung mga spies. Naligtas po siya dahil sinunod niya kung ano ang instruction sa kanya. Na yung instruction na yun ay through the guidance of God sa pamagitan ng mga espiyang ito. At ganun din tayo mga kapatid. Maliligtas po tayo sa ating pagtitiwala at sa ating pagsunod sa ating pong Panginoon. Hindi po dahil sa ating mga gawa, Hindi dahil po sa mga bagay na ating pong nakampi sa buhay na ito. The only way for us to be saved is to trust and obey the Lord. Okay? Sumampalataya lang tayo sa Panginoong Jesucristo at sundin natin yung kanyang instruction. Okay? So, yun po ang una na makikita natin na commendation ni Rahab, Her request was granted. Okay? And then secondly, she was included in Christ's genealogy. Imagine that, Yung binasa natin kanina, kasama siya sa salinlahi, Sa parte siya, ng salinlahi ng Panginoong Jesucristo. Na ang Panginoong Jesucristo, siya ang tagapagligtas. Or wag muna tayo pumunta sa Panginoon, kay King David.
Siya ay lola ni Haring David. Pero dito natin makikita po ang Biblia na walang itinatago, no, ang Biblia. Talagang pinapakita nito, sinusulat nito, no, yung tunay na pagkatao ng isang tao, lalo tigit yung mga ginagamit ng Panginoon, that they are not perfect. No? Tayo rin, mga kapatid, tayo po ay pwedeng gamitin ng Panginoon. In spite of our weaknesses, our failures, our imperfections. At yan po ang dahilan bakit ginamit niya ang mga tao ito. Naging bahagi ang mga tao ito. Na sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng ating unworthiness, when we trust the Lord, when we put our faith on God, gagamitin niya tayo sa isang nakakamangha. Hindi abot ng ating isipan na mga gawain ng Panginoon. Imagine si Rahab, no? Basta marinig mo yung salitang Rahab sa Bible, ang kasunod nun ay the prostitute. Sapagkat sa halos lahat, no? Or sa 6 na verses na kung saan nabanggit ang kanyang pangalan, laging nakakabit yung the prostitute. Okay? Na yun po ay nakakahiya na description. Di po ba? And yet, the Lord used her. The Lord made her a part of Jesus' genealogy. Kaya, ngayong gabi, kung tayo magtitiwala sa Panginoon, God can also use us sa napakadakilang plano ng Panginoon sa sanlibutan ito. Ang dapat lang natin gawin, magtiwala, sumunod tayo sa ating Panginoon. So, yun po ang pangalawa na commendation. Hindi lamang her request was granted. Secondly, she was included in Christ's genealogy. And thirdly, she was included in the hall of faith. No? Or yung mga tao na sumampalataya sa Panginoon na pwede nating gayahin or pwedeng maging halimbawa. Di ba? Makikita po natin yan sa Hebrews chapter 11, verse 31. Ang sabi nila, ang chapter na ito ay hall of faith. No? Or ito ay samahan, no po? O ito ay grupo ng mga sumampalataya sa Panginoon, no? Na kinumed ng Panginoon because of their faith. Ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 31, by faith the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Okay? So makita po natin dito, no, na dahil sa pananampalataya ni Rahab, no, sa Diyos ng Israel, no, winelcome niya yung mga spies. Na kung tutusin, pwede niyang i-reject yun. No? At yun nga, nagtataka ako bakit itong mga spies na ito kay Rahab pumunta. Diba? May plano po ang Diyos. No? Meron siyang gustong ituro sa kanila at sa atin ngayon kung bakit nangyari yun. No? Na, yun nga po, kahit na ano pa ang tingin sa iyo ng mga tao, no? Kahit na ano pa tingin natin sa ating sarili, no? Kung mababa man, no? Or walang kwenta, no? Pagka tayo po'y nagtiwala sa Panginoon, gagamitin po tayo ng Panginoon. Hindi lamang ngayon, no? Kundi maging ang ating legacy, the legacy of Rahab, no? Ay hindi nawala, no? Hindi nakalimutan, no? Kundi ito ay hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, dahil ito'y kanyang salita, ito po ay mababasa natin. Why? Because he trusted the Lord. Because she prayed to God as an expression of her trust, no, to our Lord. So imagine, ginawa siya ng Panginoon na isa sa mga halimbawa ng pananampalataya. Again, ngayong gabi mga kapatid, hindi po natin alam kung hanggang saan at kung paano tayo gagamitin ng Panginoon when we put our trust in Him, no, when we obey His commands. But one thing is sure, ang sabi po ng Panginoon, when we trust the Lord, no, He will not abandon us, He will not forsake us, and we will not be put to shame. May tatlo tayong nakitang katotohanan about the prayer request of Rahab nung sinabi niyang, save my family from death. Ang una nating nakita is her change of faith. No? Secondly,
her concern for her family, and thirdly, her commendation. Salamat sa Panginoon sapagkat ang Biblia na binabasa natin ay kumpleto na, no? At ito ay makikita natin yung simula, yung gitna, at yung katapusan, no? Lalo na pagka nagtiwala ka sa Panginoon. Mababasa natin dito kung anong ending, no, pag nagtiwala ka sa Panginoon. At ito ang makikita natin sa nangyari sa buhay ni Rahab. Masama ang kanyang simula, pero nung siya ay nagtiwala sa Panginoon, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ginamit siya ng Panginoon na maging daanan, no, ni Haring David at lalo tigit ng tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. At hindi lang nagtapos doon, maging hanggang ngayon, ang kanyang buhay ay ginagamit na halimbawa ng Panginoon para tayo, no, na mababa ang tingin sa ating po mga sarili ay magkaroon po ng pag-asa. Basta tayo lang po ay magtiwala sa atin po, Panginoon. Kaya ngayong gabi mga kapatid, hindi tayo iiwanan at papabayaan ng Panginoon at hindi po tayo mapapahiya. Kung pipiliin po natin na magtiwala at manatili sa kalooban ng ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa buhay ni Rahab. Tunay po na kahit sa panahon ngayon ay marahil siya ay pandidirihan. Siya po ay hindi papahalagahan ng mga tao. Pero salamat po sapagkat pinahalagahan mo siya. Lalo na nung siya nagtiwala sa inyo. Binago mo ang buhay niya. Binago mo ang direksyon ng kanyang buhay. At hanggang ngayon ay pinag-aaralan namin ang kanyang buhay. Panginoon, tulungan mo kami na lagi magtiwala sa inyo. Kung merong isa o ilan sa amin dito ang nagdududa sa inyo, Lord, nawa itong mensaheng ito ay mangusap sa kanya. At kung may isa o dalawa sa amin dito na parang kumukupas na kanyang pagtitiwala, nawa ang buhay ni Rahab ay magpalakas, magpatatag ulit ng kanyang pagtitiwala sa inyo. Sapagkat again, katulad po ng sabi ng psalmist, hindi mo kami papabayaan, hindi mo kami iiwanan, hindi kami mapapahiya kung sa inyo kami magtitiwala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.